Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga kababayan, OMG, Diyos ko po, kapapasok lang pinatalsik na sa pwesto. Nako, delikado to, iligtas kung Marcoleta iyak Duterte. Yan mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga kababayan sa thumbnail natin, absuelto na. Nako, may batas pa ba tayo? Grabe na ito. Yan mga kababayan, patungkol po riyan dahil nga po ito si dating Senate President Juan Ponce Enrile na Janet Napoles at si Gigi Reyes na Chief of Staff ni Enrile, mga kababayan, ay absuelto. Absuelto na po sila mga kababayan sa kasong plunder. Nako, yan po nakulong si Senator Jinggoy Estrada at Senator Bong Revilla, mga kababayan. 'Di ba? Yang PDAP scam na yan. Pero ito, biglaan na lang mga kababayan, ibabalita ng mga mainstream media. Juan Ponce Enrile, Janet Napoles at Gigi Reyes, nako, absuelto na sa kasong plunder. Kaya nga mga kababayan, napapatanong tayo, may batas pa ba? Kasi grabe na po ito. Mamaya bigyan natin ng reaction yan, no? At yung pangalawa natin pag-uusapan ay patungkol naman dito kaya Representative Franz Castro ng ACT Teachers Party List, mga kababayan, kasi tatakbong senador. Eto, nagpapabango. Nagpapabango po sa ating mga kababayan. Alright. Eto, simulan na po natin dito kaya sa balitang ito, no, ng mga absuelto ba, grabe. Pero bago natin simulan yan, may nag-comment kasi, no, sabi niya, grabe naman. Ito, billion siguro yung ninakaw dito, no, milyones. Na-absuelto. Pero kapag mga mahihirap mga kababayan, for example, nakagawa ng kasalanan, dulot ng kahirapan, nakapagnakaw, for example lang, ay ba, hindi ma-absuelto yan. Mahirap Iba talaga kapag ang mga, ikaw ay nasa kapangyarihan, di ba? Nasa poder ang iyong mga kasamahan. Talagang kung baga, you are very safe. Ito, pakinggan po natin ang balitang ito mga kababayan at bigyan natin ng konting komento. Inabsuelto ng Sandigan Bayan sa kasong plunder sina dating Senate President Juan Ponce Enrile, Chief of Staff nitong si Gigi Reyes, at binansagang PDAP scam queen na si Janet Napoles. So yan mga kababayan, Janet Napoles, di ba? Sa lahat po ng nakapanood, no, ng hearing diyan kay Janet Napoles, kayong lahat siguro ay gigil na gigil. Noon hanggang ngayon diyan kay Janet Napoles, no? Kasi marami pong kaban ng bayan, no, ang kanilang kinamkam diyan sa mga peking NGO na yan, no? Pero ngayon mababalitaan natin makakalabas na. Grabe naman. Kaya nga napapatanong tayo, bakit ganito ngayon? May batas pa ba tayo? Kasi biruin nyo mga kababayan, sinimulan po nila dito sa pagpapalaya kay Dilima. Pangalawa, pagpapalaya kay Kerwin, di ba? Si Kerwin Espinosa. Tatakbo ngayong si Dilima, tatakbo pala ngayong representative, kongresista, no? Under the Malayang liberal. Si Kerwin Espinosa, Kerwin nga. Tatakbo naman pagka-mayor dito sa Albuera, Leyte. Nako. Kita nun nyo na? Pinalabas nila pinawalang sala yung mga ganitong tao. Ngayon naman, mababalitaan natin, itong si Janet Napoles, lalaya na. Grabe naman, inabsuelto. Paano nangyari yun? Kaugnay ito ng pagkakasangkot nila sa PDAP scam. Para sa detalye, magbabalita si Elaine Fulgencio. Elaine,
Ano yung dahilan ng anti-graft court sa pag-absuelto kina Enrile, Reyes at Napoles? So ito mga kawan, pakinggan po natin kung ano po yung rason kung bakit inabsuelto ang mga hinayutak na to. Cheryl, matapos nga ang 10 taong paglilitis, inabsuelto ng Special 3rd Division ng Sandigang Bayan si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa kasong plunder ng 172 million pesos kaugnay umano sa maling paggamit niya ng kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF. Absuelto rin ang kanyang dating Chief of Staff na si Gigi Reyes maging si Janet Lim Napoles. At sa 84 na pahinang desisyon ng Sandigang Bayan, failure to prove guilt beyond reasonable doubt ang naging hatol. Ibig sabihin, bigong patunay ng prosecution na nagkasala ang mga akusado. Bago rin ito, nauna nang naabsuelto sina Senator Bong Revilla at Senator Jinggoy Estrada sa kasong plunder. So 0-3, walang naipanalong kasong plunder ang prosecution laban sa mga inakusahang senador. Cheryl. Ano ang reaksyon ng kampo ni na Enrile dito nga sa desisyon ng anti-graft court? Pero grabe no mga kabayan. Absuelto man sila dito sa korteng ito. Pero marami po ang nagko-comment sa ating mga kababayan, maaaring ito rin ang inyong maging bugso ng inyong mga damdamin. No? Na bagamat sila ay naabsuelto, pero sa mata. Kasi nakita naman natin sa hearing, talagang may mga ebidensya nagpapakita, mga kababayan, na sila po ay, di ba? Nakulong nga eh. Pero hindi pala ganun pag hindi ko alam, hindi ko rin maintindihan ng batas, no? Kasi hindi naman tayo attorney, hindi tayo abogado, hindi rin tayo, di ba? Hindi tayo lawyer, parang in English ko lang Alam niyo mga kababayan, sabi po ng ating mga kababayan na bagamat kayo ay absuelto dyan, pero sa mata namin, no? Kayo ay nagkasala na eh. No? Ganun pa rin ang pagtingin ng taong bayan sa kanila. At hindi na po magbabago yun kahit pa. Lalo na po dito kay Napoles. Biruin nyo, halos maiyak na ito noon eh. Di ba? Ay nako, anong nangyayari ngayon? Cheryl, masayang lumabas ng korte sina Enrile, Gigi at Napoles. Bagamat hindi na nagpaunlak ng pahayag itong si Gigi Reyes, ang dating Chief of Staff nga ni Juan Ponce Enrile, ay kitang-kita o bakas sa kanyang mukha yung ngiti at saya, maging si Janet Lim Napoles. At paano ka hindi sasaya, Janet Lim Napoles? Paano ka hindi sasaya? Pwede mo na ulit gawin yung ginagawa ninyo. Anong nangyayari ngayon, mga kababayan? Ibig sabihin, our government is protecting this itong mga taong ito. Sabi nga po sa mga komento, mga kababayan, ng ating mga kanetizens, no? Ikaw ba naman, nasa puder kayo ngayon? Kayo ang namumuno. Nandyan kayo sa posisyon. Di talagang masaya kayo. Malakas ang mga loob ninyo. Grabe naman talaga to. At ayun naman. Parang nangihina tayo no kasi isipin nyo wala eh. Parang we are very convinced noong mga panahong na hearing na yon, no? Maging ang korte kasi di ba? Nakulong nga eh. Pero dahil yan sa korte, mga apila pa kasi, di ba? Umaapila pa. Grabe talaga yung natin, no? Nakapanghina, mga kababayan. Kay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, dapat daw i-examine ng mga naghain ng reklamo laban sa kanila ang kanilang konsensya. Cheryl. Ano ang plano ng prosekusyon ngayon? Alam mo, Cheryl, judgment of acquittal na kasi ito. Ibig sabihin, hindi na pwedeng iapila ng prosecution dahil malalabag nila yung karapatan ng mga akusado o yung
kanilang rights to double jeopardy o yung muling maakusahan sa iisang krimen matapos mapawalang sala. Sheryl. Maraming salamat, Elaine Fulgencio. So yan mga kabayan, ibig sabihin, wala, habang buhay na talaga itong sinapulis na makakalaya. Masaya ba kayo? Ako, malungkot ako, kasi ako, nasubaybayan ko yung yung hearing nila. Di ba? Masayang-masaya nga yung taong bayan noon kasi, di ba, napatunayan, na nagkasala at gumagana nga ang batas. Hindi lang para sa mayayaman ang batas natin noon nang makulong itong mga hinayutak na ito. Habang ngayon, masasabi ko talaga na ang batas ay para sa mayaman. Sa may mga katungkulan sa gobyerno. Di ba? Ang batas natin ay may butas talaga. Di ba? Kung noon ang pagkakulong ni Napoles, Estrada, Revilla at Enrile ay nasabi natin, may batas talaga sa Pilipinas. Kasi biruin mo, malalaking tae. Diba? Nakulong. No? Naipakulong. Pero ngayon mga kabayan, bumabalik na naman yung perception natin, no? Na parang ang batas ay parang para lang talaga sa mayayaman. Para lang talaga sa kanila. Gaya nga po nung nag-comment kanina, sabi niya, itong mga ito pag nagnakaw ng milyon maaabswelto. Pero yung mga mahihirap magnakaw ng pagkain dahil sa kagutuman, mahirap nang iabswelto, lalo na kung yung pinagnakawan ay isang mayaman. Diba? Pagkain lang yan, ha? Grabe talaga. Well, anyway mga kabayan, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment na lang po sa baba. Grabe. At ito na nga mga karibyo natin, si Castro. Yan. Representative Franz Castro. Ito po ang kanyang sinabi. Nakilala po tayo sa paglaban sa mga pusit. Pusit talagang linalabanan nito. Ano bang meron sa pusit, Castro? Ayaw natin sa pusit. Wag kang kumain ng pusit. Bawal po ang pusit kapag ako ay naging senador. Nako, yari ka kay Nancy Binay. Si Nancy Binay ba ang tinatawag mong pusit? Ha? Dahil, di ba, natintaan. Yari ka talaga. Well, anyway, ano man po ang ibig sabihin dito ni Castro sa pusit? Ay, bahala na siya dyan sa pusit na yan. Ang importante, hindi rin naman ito mananalo sa pagkasenador, mga kababayan. No? Kasi marami po ang galit dito. Ha? At kaya, dahil nga po dyan sa kanyang pagtakbo, mga karibin natin, gumawa ng eksena ang ACT teachers, no? Nagrally po sila kasama ang ilang mga guro. Na kung saan, eto po mga kababayan, si Franz Castro. Hello po mga teachers natin sa buong bayan. At syempre mga teachers natin sa Ibayong Dagat. Happy World Teachers Day sa inyong lahat. Naririto ang Alliance of Concerned Teachers. Kami rin sa ACT Teachers Party List ay nakikiisa sa sama-samang pagkilos ng mga teachers. Yan, mukhang natrahidor yata dito si Angara. Di ba doon po sa budget deliberation ng Department of Education. Akala ko magkaibigan na kayo. Bakit ngayon tinitira nyo na naman ang Department of Education? Castro, ano ba talaga, ha? Natin para igiit ang nakabubuhay, decent at nakabubuhay na sweldo para sa ating mga teachers at sa kanilang pamilya. So dito rin ay i-highlight natin yung mga kahilingan natin, like yung 6% na budget para sa education, 6% ng GDP na budget para sa education. So yan mga kabayan, talagang I think ito personal opinion, hindi po talaga ito pang Senado. Pangkalye po ito si Castro, mga kabayan, kasi napaka-organized niya, no? Napaka-organized niya in terms of rally. Siguro ko talagang mas bagay po talaga si Castro sa kalye.
Hindi sa Kongreso, kasi hindi na ito mag-ano sa Kongres eh. Hindi rin pwede sa Senado. Oh, ano sa palagay niyo mga kababayan? Mananalo ba? Itong si Franz Castro ngayong 2025 midterm election. Ako. At ito na nga mga kabayan, at patungkol naman po ito kay Congressman Marcoleta. Panoorin at bigyan natin ng komento. Ito na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Matapos inalipusta, hinarang pinigilan magsalita at ang masaklap pa tinanggal pa sa lahat ng komite ng mga buhayang mambabatas sa Kongreso. Good news! Matapos ang panawagan ng taong bayan, ito na ang pinakaantay ng lahat. Sagip Party List Congressman Rodante Marcoleta, kumpirmado ng tatakbo bilang senador sa darating na 2025 midterm election. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, ang bumangga giba matapos ang panawagan ng taong bayan na sana'y tumakbo na si Congressman Marcoleta bilang senator sa 2025 midterm election ay hindi mismo binigo ng kongresista ang taong bayan. Kinumpirma na mismo ni Sagip Party List Rodante Marcoleta na tatakbo na siya bilang senador sa darating na 2025 midterm election. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan, tila nabulagar at nagulantang at di makapaniwala ang Kongreso at Palasyo matapos ang pagdeklara ni Congressman Rodante. Ayan mga kababayan, kung kayo po ay papipiliin between Congressman Marcoleta at dito po kay Franz Castro ng ACT Teachers Party List, kasi parehas po silang representative, di ba? Oh, parehas po silang kongresista. Oh, parehas din po silang tatakbo bilang mga senador. Ngayon, sino po ang inyong pipiliin sa dalawa? Ha? Si Marcoleta or si Castro? Nako, talagang medyo tagilid talaga. Tagilid dito si Castro. Marcoleta, natatakbo siya bilang senator sa 2025 midterm election. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan, kailangan natin ng senador na may di-kalibre na katulad ni Congressman Dante Marcoleta, na kilalang tunay nakakampi ng mga inaapi. May paninindigan, hindi balingbing, masipag, kakampi ng taong bayan, taga-supil ng mga kurap at mga tambaluslos na mga mambabatas, hindi natatakot na banggain ang mga buhayang mambabatas at higit sa lahat ay may takot sa Diyos. Kaya So yun mga kabayan, ang excited po ako ngayon, no? Kung for example, manalo po, no? Mananalo talaga yan si Congressman Marcoleta, no? Excited po ako na makita na makipagdebate po itong si Congressman Marcoleta dito kay Senator Tulfo at Senator Reza Hontiveros, di ba? Napaka-exciting nito mga kababayan kung sakasakali. Dito sa mga dilawan at sa mga, di ba? Nakikita nyo naman kung ano ang magiging impact, no? Ngayon pa lang excited na pong taong bayan. Kung ano ang magiging impact ni Congressman Marcoleta diyan sa Senado kapag nandyan na po siya, nakaupo na, no, bilang senador. Ay nako. Parang may nag-comment nga eh. Sabi niya, si Congressman Marcoleta daw, mga kababayan, ewan ko lang kung sasang-ayon kayo sabi niya, si Congressman Marcoleta ang bagong Miriam Santiago. Miriam Defensor. 'Di ba? Miriam Defensor Santiago. Si Ma'am Miriam. Si late Ma'am Miriam, di ba? Ano sa palagay nyo? Pwede na bang iano siya? Pero matalino siya si Ma'am Miriam Defensor, di ba? Matalino yun. Pero matalino rin naman si Congressman Marcoleta. No? Pero babae yun. Tapos talagang yun nga yung nakikita natin dito kay Congressman Marcoleta. Parang lalaking version ni late Senator Miriam Defensor Santiago. Diba? Ano sa palagay niyo mga kababayan? I-comment niyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion patungkol dito. Alright? Maraming salamat po.